Sabi sa Kawikaan 15:1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Isa sa mga major issue rin sa marriage is miscommunication or lack of communication or harsh communication. Kasi sabi dito sa verse na to, ang malumanay daw na sagot, nakakapawi ng puot. Na-experience nyo na po ba yun? Yung mataas ang boses ng kausap mo, galit, tapos pinatungan mo, and then mas malakas, and then before you know it, gumagawa na kayo ng mga bagay na hindi na rasyonal, nakapagsabi ka na ng mga magsisisihan mo balang araw, nakapagbato ka ng mga bagay na hindi mo dapat binato. Kapag binigyan po natin ng mahinahon daw na sagot, ang isang tao na medyo pagalit, nadi-diffuse yung galit. Merong istorya sa Bible, si Gideon, ganun yung nangyari sa kanya sa mga kausap niya, mga taga-Ephraim, okay, galit na galit, pero mahinahon yung kanyang sagot, na-diffuse. So sa practical application natin, sa tuwing magkakaroon ka ng oportunidad na, alam mo yon, yung magsumiklab, katulad ng sinasabi ni Chacha sa bulkan, ayun, katrabaho, kapamilya, sa simbahan, mas piliin po natin yung malumanay na sagot, thinking na, mahal ko na may tao na to eh. Kaya lang yung spur of the moment na tinatawag, lalo pong sisikla, pero pag mahinahon po, na isagawa natin yan, mas magiging maganda yung takbo na usapan. Pangalawa, nakakapagpagali daw kasi yung matalim na pananalita, nakakapagdagdag daw po ng galit. Kapag galit tayo, hindi na tayo nag-iisip kung ano na lang yung basta sabihin natin. At oftentimes, kung masakit yung nasabi mo sa anak mo, okay na kayo physically, nakaakbay ka na sa anak mo, pero emotionally, kakargahin pa niya yon many years to come. So bago magsalita, tanongin mo yung sarili mo, makakatulong ba itong sasabihin ko? Lalo makakagulo. At ang pinakamagandang ehemplo as we end, walang iba kundi si Jesus. Nung siya po'y nasa krus ng Kalbaryo, alala niyo po, he could have shared or said mga matatalim na salita sa mga taong nangungutya sa kanya, pero nanatili siyang natahimik nung hinuhusgahan siya ni Poncio Pilato at sa krus ng Kalbaryo, sabi pa niya sa Ama, ang panalangin niya, patawarin niyo sila Ama, hindi nila alam ang kanilang mga pinaggagawa at pinagsasasalita. So I think, pagka alam mong secure ka as a person, pag alam mong hindi totoo yung sinasabi ng tao, pag alam mong sumisiklab yung kausap mo, yung composure mo, i-maintain mo, because mas maganda po ang magiging takbo ng relasyon nyo if we know how to control our tongue. Kawikaan 15:1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y biniyaan mo ng isang magandang regalo, itong aming mga bibig. Ngunit Lord, may kaakibat na responsibilidad to. Magagamit to sa maraming bagay, magagandang bagay, pag-call ng attention ng mga ibang tao na gumagawa ng masama o may kasalanan. Pero Lord, pag ginamit namin to upang makadagdag ng poot at galit at magmura, makapagsabi ng mga bagay na maaaring wala namang katotohanan, Lord, ito ay hindi maganda. Tulungan niyo kami, Lord, to have self-control. Sabi mo nga sa Book of James, ang dila raw namin, ang bibig namin ay parang isang spark ng apoy na kayang sumunog ng isang malaking kagubatan. So Lord, salamat po sa inyong kabutihan. Binibigay yung self-control sa bawat isa nakikinig ngayon. Nawa ay maging lesson to sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.